So, katatapos lang namin kumain. Ang takaw ni Aidan, no? Naubos na yung lahat ng binigay. Come here, come here, come here. Ang lamig ng panahon ngayon, guys. Tingnan nyo, oh. Naglaba ako ng bedsheet namin ni Asher. Come here. Come here, come here. Ang daming bunga ng aming talong. Oy. Aidan close my clothes. Nag-ano kami nung nakaraan. Nag-atchar kami nung nakaraan nito. Marami pa din. Mommy, you hit Aidan. No, don't hit Aidan. Who told you to go near to Aidan? Ngayon, pupunta kami dito sa likod bahay. Kasi magha-harvest kami ng green peas. Pang-ulam mamayang hapon. Hindi ko alam kung ano yung lulutuin nung isa. Bastang sabi niya mag-harvest daw kami ng konti lang para sa ulam mamaya. Kaya si Asher hindi ko pa pinapasok. Kasi although medyo okay na siya kahapon, kaso nung gabi ng bandang alauna nilagnat ulit siya. Inapoy ulit siya ng lagnat. Kaya you hold this bag. Only hold the bag, ha? Yan. Mga ganito. Where's the pocket? You hold only the bag. Mommy, where's the pocket? Sabi naman nung isa konti lang daw. Mommy, where's the pocket? May packet? Pang ulam lang namin. Hindi ko alam kung anong lulutuin niya at nagpapaharvest siya ng green peas. Ay, give me the bag. Give me, open. Bali, naka second harvest na kami dito sa green peas namin. Yung unang harvest, 50 per kilo. So, ang napagbentahan namin ay 2,250. Tapos, yung second harvest namin, 65 per kilo. Ang napagbentahan namin sa second harvest namin nasa 3,500. Dalawang tao yung nag-harvest. Di 4 na oras, di minus 800, ganun. So, ngayon, eto, may pangatlo pa. Di ko lang alam kung magkano naman ang benta bili nila sa susunod. Bali, sa susunod na linggo, magpapaharvest ulit. Sa susunod na linggo. Kasi tingnan nyo, ayan, susunod na linggo yan, ma-harvest. Gustong pumunta dito nila Julie para mag-harvest nga sana ng green peas, kaso nagkasipon din yata yung anak niya. Tapos nilagnat itong si Asher, kaya hindi sila matuloy-tuloy. Only hold the bag, I will do harvesting, okay? Okay. Hindi ko pinapasok si Asher kasi kaya nang sabi ko, nilagnat siya ulit kagabi tapos nagluluha ang mata. Tingnan nyo itsura niya, Look at here. Tingnan nyo yung mata niya. Kaya lang hindi ko na, green peas. Hindi ko naman siya pwedeng iwan sa loob bahay. Nasama naman sa akin. Kaya sabi ko, tara, sama ka sa likod. At mag-harvest tayo nung pinapaharvest ng ama. Marami naman na siyang bunga ulit. Malalaki. Siguro hanggang 5. 5 harvestan siguro bago tanggalin. Tingnan nyo. Madami pa siyang bunga. Tingnan nyo. Madami pa siyang bunga na i-harvest sa mga susunod na linggo. Kailangan yung ganito kasi siya, yung hinog na hinog. I will go make pee-pee, okay? Okay. Ay, uod. Mommy, wait for me. Okay, anak ko, okay. Aray ko. Don't harvest green peas. Okay. You make pipi there,
There, there. There? Yes. Here? Oh, yes. Yes, you may make pee anywhere. No problem. Ito. So, ayan. Harvest muna kami ni Asher. Okay. Uta? No, only here. Gusto niyang pumunta doon. Only here. Dito lang kami. Makaka-harvest tayo dito ng pang-ulam natin, anak ko, kahit dito lang tayo sa likod mismo. Hindi natin kailangan lumayo. Bunga na yung beans natin. Ha? May mga bunga na. Nandito kami ni Asher. Sabi ko, dalawin namin. Tignan kung may bunga na. Meron na nga. Oy. The flower is big. Don't pick the flower. Ay. Tingnan nyo, oh. Ginawa ng mga ibon. Mommy, look this. That one green peas. That one green peas. This one beans, anak ko. Look. This is beans. Look. This is For pancit. Don't pick it. Not yet ready. Yes. Don't pick. May mga bunga na sila. Tingnan nyo, ginawa ng ibon. Oh. Ay, nako. Mga ibon parot. Galing sila dito, oh. Galing sila dyan. Wala, nakakatuwa. May bunga na yung mga beans natin. Hatching! Ay, naku, anak ko. Madami na rin. fall down. Let's go. Tama na siguro to. Tingnan nyo na, harvest namin ni Asher. Let's go. Follow me. Okay. Kasi pang ulam, konti lang naman. Mommy, follow me. Tapang sahog. Mommy, follow Okay, anak ko, I will follow you. Let's go. Save natin yung mga iba para sa i-harvest sa susunod. Para may maibenta ulit tayo. Wait lang, anak ko, I will just remove only the one. Yung mga kinain ng ibon. Hindi naman to bibilhin. Ito to. Hindi bibilhin yan kasi tinuka ng mga manok ay ng mga ibon. Tatanggalin natin. Ito na yung green peas na harvest namin ni Asher, oh. Binalatan ko na. Ayun yung balat. At nakatulog na yung aking anak. Galing kami sa labas, diba? Paghiga niya dyan. Sabi ko, humiga ka dyan, magpahinga ka kasi nagluluha nga ang mata niya. Nanood lang ng konti ng Blippi tapos nakatulog na. Ngayon, ako naman ang nanonood. Nanonood ako ng Korean. Alive. Ano, horror ay zombie? Parang ganun. So, eto na. Tatabi ko na to. Request nung isa na mag-harvest daw. Ayan. At ako'y manunood muna ng horror movie. So, ayan guys, inaantay namin si Asi. Aalis kami, babalik kami sa doktor kasi nga, kagaya ng sabi ko, nilagnat si Asher, di ba, kanina madaling araw. So, pupunta kami ulit sa doktor kasi kanina after namin mag-harvest ng green peas, nakatulog siya dito sa may upuan. Yung paggising niya, mainit na naman siya. Siguro hindi siya saniko. Sa sobrang taas ng lagnat niya, siguro saniko ayaw tumalab, kaya babalik kami sa doktor. Papacheck up namin siya para mabigyan siya ng panibagong klase ng paracetamol. Kasi hindi talaga siya tumalab yung saniko. So, ibang paracetamol siguro ang kailangan niya. Pero, kailangan muna namin siya idala ulit sa doktor. Kasi yung para sa runny nose niya at saka para sa allergy na ibinigay ng doktor, tamang-tama, pangatlong araw na ngayon. So, kailangan namin siyang ibalik din. Inaantay lang namin si Asis. So, habang inaantay si Asis, ayun, nanonood siya ulit kasi nagising nga.
dahil sa may lagnat. At saka yung mata niya, nagluluha yung mata niya. Ay, 3 araw na siyang hindi napasok, kaya antayin lang namin si Asis. Tinawagan ko na si Asis. Antayin lang namin siya na dumating din. Paalis na tayo. Papunta ulit tayo sa doktor ni Asher. So, umiyak si Asher, guys, kasi sobrang taas ng lagnat niya. Nag-39 siya. Ngayon, sabi ng doktor, hindi niya basta-basta mabigyan ng paracetamol si Asher. Dahil sa sobrang taas. So, kailangan ipa-blood test. So, nagpa-blood test kami. At yun nga, umiyak si Asher. At ito na yung result. Ito yung result ng kanyang blood test. At saka urine. No, only check up Blood only. test at Only urine. put it there and finish. No more already. Promise. So, No, not gonna make. Promise. hemoglobin, ayun. Ang baba ng hemoglobin niya. No, not gonna put only the check up. Ang Only baba put ng it there and hemoglobin ni finish. Asher, Make like 10. chut. Promise. Lymphocyte niya 52. Ang taas ng lymphocyte niya, Asher, 52. No, At positive siya sa CRP. Positive siya sa CRP. Ayan. Lau, mami. Positive siya sa CRP, guys. Sobrang taas ng lagnat niya. May infection si Asher. So, no, finish anak ko. Finish injection. Only medicine. Only the medicine only. Here only. Aray ko. Takot siya. Grabe ang iyak niya kanina. Pero yun nga. So, baka mag-antibiotic ulit si Asher. Antibiotic yung ibibigay sa kanya. Papa, I will go to the toilet, ha? So, yun. Bali, resetahan na siya ng doktor ng gamot since lumabas na rin naman yung blood test ni Asher. Hi guys! So, nandito na kami sa bahay at yon, ito yung gamot ni Asher. Dahil nga napaka-baba ng kanyang hemoglobin, binigyan siya ng ferrosulfate na para sa bata, and folic acid suspension, pang 1 buwan. At dahil mataas ang kanyang white blood cells, at mataas ang kanyang lagnat, binigyan siya ng amoxicillin. So, mag-aamoxicillin si Asher ng 7 araw. Ay. Ito, for 30 days. Ang Feza, pang 7 days. Ito at saka ito magka-partner. Kapag binigyan ng Feza at saka amoxicillin si Asher, magka-partner to. At madalas, ito yung ibinibigay kay Asher para pang 5 days. Ang Flexon ay pang 3 days. Tapos itong dalawa pang 5 days. Hindi pala siya 7 days. 5 days pala nakalagay dito. Tapos itong ferrosulfate pang 1 month. Ito yung gamot ni Asher na ibinigay. At binigyan ko na siya ng Flexon para bumaba na rin yung kanyang lagnat. Ngayon, ito, may sarili kasi siyang tubig. Kaya titimplahan natin. Bigyan ko na rin siya ng, para mabigyan ko na siya ng gamot para kahit papano ay mabawas-bawasan yung nararamdaman niya. Kasi talagang, ay, latang-lata siya. Nagluluha yung mata niya. So, pinakain ko naman siya ng tinapay. Kumain naman siya ng tinapay na binili namin sa supermarket kasi nga hindi pa ako nakapagluto kaya tinapay na lang muna. Magkaroon lang ba ng laman yung tiyan niya bago natin siya painumin ng gamot. Ito yung pinakatubig. Pero for sure, after nitong amoxicillin ni Asher, magiging okay na siya. Kasi kapag nagkakasakit siya, madalas amoxicillin yung binibigay ng doktor niya. Nung nakaraan kasi, wala siyang lagnat, diba? Nung nakaraan na pina-check up namin, basta ang ano lang niya, ang reklamo lang niya, masakit ang lalamunan niya, tapos may runny nose siya. So yung binigay na gamot para sa ubo,
runny nose at saka sa allergy. Yun lang kasi binigay sa kanya. Eh, nilagnat siya ng mataas. Kaya, yun. Balik sa amoxicillin ng gamot. Bali yung ibinigay 3 days ago, itatapon na lahat daw yun. Hindi na yun ibibigay kay Ashe. Ito na yung ibibigay na panibago sa kanya. So, yun guys. Ang hirap kapag ang anak may sakit. Grabe. Kasi nagmamama siya, mama, kahit ako napupuyat din sa kanya. Hindi siya makatulog, pati ako hindi makatulog. Kaya hirap. Sakripisyo talaga. Sakripisyo kapag ang anak may sakit talaga.